magbasa ng text message ng iba. Rico baby. So baka binabasa mo yung text message ni ate. Huwag mong babasahin nga, masama yan. Hindi sa'yo yan. Ay, sa maganda morning sa lahat ng mga usi. Yung mga usisero at usisera. Yung kapag ka sa jeep walang magawa, tumitingin sa katabi, sa cellphone ng katabi. Kabanggahan, tanda mo kapag ka yung katabi mo ngayon sa jeep ay nagte-text. Ang hawak niya, cellphone. Hindi pocketbook para basahin mo. Pag mo babasahin niya, hindi sa'yo yan. Tapos kapag ka nahuli ka, sasabihin mo, hala, hindi ko kayain nabasa yung sinabi sa'yo ng kausap mo. Magkikita lang daw kayo sa mall, alas 11. Wow, hiyang-hiya naman ako. Hindi mo nga binasa, pero yung detalye alam na alam mo. Well, sa maganda morning sa lahat ng mga nakatudog sa atin ngayon sa YouTube, sa Facebook. Hello po sa inyo lahat. Kasama niyo pa rin, syempre, si DJ Rico Baby. Dito pa rin sa 106.7 Energy FM. Panggawa mo sa aming radyo. Sabi mo! Sa ating tarantanong ni Rico Baby, ano nga ba yung mga madalas na pinagpupuyatan ng mga Pinoy? Ibigay na natin ang mga top 3 answers ng mga bangga natin. Eto na, simulan na natin sa ating top number 3. Madalas daw pinagpupuyatan ng mga Pinoy ay yung mga kachat nila sa FB. Ayan yung mga kachat nila na chinat nila dahil pogi ang profile picture. Pero nung nakipagkita, ay, it's a prank pala. Sana profile picture ka na lang. Okay, tandaan natin ha mga bangga na yung mga nakaka-chat natin sa Facebook, hindi lahat ng yan ay mga lovers mga lover boy. Yung iba, scammer yan. Kaya matuto ka na sa experience ng iba. Madalas magpuyatan ng Pinoy. Top number 2. Ito daw yung lamay. Pati naman kaya timburol. Na madalas siyang pinupuntahan ng mga chismosang kapitbahay. Nakakala mo may pake, pero nung may sakit, wala siyang pake. Kaya naman tayo, aminin man natin o hindi, di ba? Kapag ka may sakit, tutulong. Kapag may sakit, humihingi ng tulong. Lagi kang missing in action. Pero nung Tegi Bambam, andyan ka ngayon sa tabi niya, nakikiramay ko no. Wala po magagalit ha. Doon lang po tayo sa totoo. Okay, tandaan natin mga banggaha, hindi lahat ng mga dumadalo sa lamay ay nakikiramay. Yung iba nakikikain. Isa ka rin ba doon, friend? Huwag ka mag-uuwi ng candy, ha? At mas lalong huwag ka mag-uuwi ng cupcake. Sabi ng matatanda, mahalas daw yan. Eto, mahalas talaga tong top number 1. Kapag hindi na kaya na ng katawan mo. Pasok sa ating top number 1. Madalas magpuyatan ng Pinoy. Sabi nila ito daw ang deadline. Pero sana mga bangga, sa paghahabol ng mga deadlines natin, ay dapat nagpapahinga ka pa rin. Kasi baka mamaya matapos nga ang deadline mo. Ang masama dyan, sabayan ng buhay mo.
pa-dead end ka rin. Okay mga bangga ha, huwag natin masyadong hinahabol ang deadline. Eh kung hindi natapos, hindi magpa-penalty. Diba? O kung hindi natapos, hindi pa shoulder mo sa accountant. Kapag hindi nakapagbayad ng tax agad. Pero hindi naman lahat, di ba? Kasalanan ng accountant, ng mga bookkeeper. Minsan yung staff mo rin. Hindi masyado ng effective. Oo, baka kailangan ng pag-retire rin. Okay, dapat mga banggahan, let's manage our time. Oo. Para at least, di ba, hindi natin masyadong iniisip at pinoproblema ang mga deadlines. Dapat ganon. Ano yung mga bangga? I'd like to take this opportunity. Magpasalamat sa lahat ng mga bangga natin nakatuto ngayon sa Facebook at sa YouTube. Okay, don't forget to like and share my official Facebook and YouTube account. I am Rico, Rico baby. Yan sa Facebook, Instagram, and YouTube. Paki-like at paki-share. Para wala lang. Matagdagan lang yung followers ko. Kailangan ba talaga? May rason lagi. Tama na clock mga baga. Apat na minuto before 11 o'clock in the morning. Wala na ako siguro nakalimutan. Nakalimutan ko mag-load ng mga kanta. Pagkatapos ito, the end na. Hindi, marami tayong mga naka-line up na songs. At saka kung magugustuhan ninyo, lalong-lalo na ang song na ipi-play ko ngayon. Eto na mga bangga. Let's dance kasama ang Maroon 5! With a song entitled Moves Like a Jagger. Eksklusibo dito sa 106.7 Energy FM. Panggawa mo sa aming radyo. Sabihin mo!